Ang pagpapatalsik, the impeachment of Sara Duterte. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ilang ulit na tayong humarap sa mga pagsubok ng pamahalaan, katiwalian, abuso at pagbagsak ng tiwala. Ngunit ngayong 2025, isang kasaysayan na naman ang naitala. Isang vice-presidente, ipinapa-impeach. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ito ang kwento ng pagpapatalsik kay Sara Duterte mula sa mga unang hakbang hanggang sa paghatid nito sa Senado. Enero 29, 2025, isang araw na tahimik ngunit matindi ang pasabog sa loob ng batasang pambansa. Si Representative Edsel Lagman kasama ang ilang miyembro ng oposisyon ay naghain ng reklamo sa Office of the Secretary General ng Kamara, isang formal na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang ating obligasyon ay bantayan ang kaban ng bayan at ang katotohanan. Panahon na para siya ay managot. Ang reklamo ay may 7 mabibigat na articles of impeachment, kabilang ang pagbalak di umano ng pagpatay, maling paggamit ng pondo, katiwalian, at hindi may paliwanag na yaman. Ang unang article, isang akusasyon na tila hango sa pelikula. Isang sinasabing balak na patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, unang ginang Lisa Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa whistleblower, may lihim na pagpupulong sa Davao kung saan napag-usapan ang destabilization plot. Kasunod nito, ang issue ng confidential funds. Mahigit 125 milyon ang inilaan sa OVP at DepEd na di umano'y nagalaw ng walang sapat na dokumento. Idinagdag rin ang reklamong bribery sa ilang opisyal ng DepEd, pagsuway sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at di umano'y pagkakaroon ng hindi deklaradong ari-arian. Pebrero 1, 2025, tumawid sa Committee on Justice ang reklamo. Una nilang sinuri kung ito ba ay sufficient in form and substance. Unang hakbang, Committee on Rules at Justice. Ang reklamo ay ipinasa sa House Committee on Rules at agad tinukoy sa Committee on Justice para pag-aralan kung ito ay sufficient in form and substance. Dito, agad uminit ang debate. May mga kaalyado din naman si Duterte, gaya ni Representative Rodante Marcoleta, ay tinawag kaagad ang reklamo na political demolition. Ang opposition bloc ay pinanindigan na may sapat na ebidensya at interes publiko. Ngunit lumalakas ang panawagan. Ang media, civil society groups at ilang dating opisyal nananawagang panagutin si Duterte. Pagdating ng Pebrero 15, 2025, lumagda ang 110 mambabatas sa reklamo. Lumampas ito sa minimum requirement na 1/4 ng mga miyembro ng Kamara. Mula rito, opisyal nang sinimulan ang pag-review ng committee sa bawat article. Hindi naging madali ang daan. May mga sinampahang kaso upang pigilan ang impeachment, may mga banta sa testigo, at may disinformation campaigns na sinimulang ikalat online. The Constitution provides a clear and solemn process for impeachment. It should not be obstructed by fear or politics. Sa kabila ng lahat, pinili ng Kamara na ituloy ang proseso. Pebrero 20, pinagtibay na ng Committee on Justice ang Articles of Impeachment. Inaaprubahan ito sa plenaryo ilang araw pagkatapos. Pebrero 23, 2025. Mainit ang debate. Lahat ng mata ay nakatuon sa Kamara. Sa boto na 216 pabor, 43 tutol, ipinasa ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. Ang Kamara ay ginagampanan lamang ang tungkuling iniatas ng saligang batas. Marso 1, 2025. Ipinadala sa Senado ang 7 Articles of Impeachment. Ang Senado, bilang impeachment court, ang huhusga kung may sapat na basehan para tanggalin si Duterte sa puwesto. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa Hunyo 2, 2025,
isang makasaysayang sandali sa ilalim ng bagong kabanata ng ating politika. Sa gitna ng politika, ingay at intriga, nananatiling nakataya ang pinakamahalagang yaman ng bansa, ang tiwala ng taumbayan. Makakamit ba ang hustisya? O mananatili lamang itong isang sigaw sa hangin? Ang katotohanan, nasa mga susunod na araw. The Senate trial of Vice President Sara Duterte begins on June 2, 2025. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga senador na malinaw na kakampi ni Sara Duterte? Maging patas kaya ang kanilang pasya at pagbusisi sa mga ebidensya at testigos? I-comment sa ibaba ang inyong opinyon tungkol dito. Disclaimer: ang kwentong ito ay para sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon lamang. Batay ito sa mga opisyal na ulat, balita, at pampublikong impormasyon. Lahat ng tao na nabanggit ay ipinapalagay na inosente hanggat hindi na patutunayang may sala sa korte. Hinihikayat namin ang mga manood na suriin ang impormasyon at kumuha ng balanse at opisyal na pananaw.